Sige po, ihanda po natin ang aming sarili sa ating pangangambahan. Makapangyarihan sa lahat sa pinagkaloob mo sa amin, Lord. Salamat sa napakagandang araw na ito, Lord. Dalangin po namin nawa, samahan niyo kami sa aming pagdiriwang na gagawin sa oras na ito, Lord God. Dalangin po namin, O Lord, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa lahat ng tatayo sa lugar na ito, Lord God. Magbuhat po sa magbibigay ng mensahe, sa mga aawit, at sa mga gagawin naming simbolo ng pag-alala sa iyong kamatayan, Lord God. Panalangin po namin, Lord God, na samahan niyo kami sa buong oras na ito, ang iyong banal na sa Espiritu ang siyang manguna sa amin, O Lord God. Salamat po, O Lord God, sa magandang araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Dalangin po namin na maging matagumpay ang aming gagawin pagsamba sa oras na ito, Lord God. Panginoon, salamat po sa bawat isang narito, sa kalakasan ng bawat isa, O Lord. Binibigay po namin sa iyo ang magandang oras na ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sabi ng Amen. 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 Hallelujah. Isang napakagalak na umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon at awitan po natin siya. Labis na galak. Amen. Hallelujah. Diyos
patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus sa buhay ko. Hallelujah. So umagang ito, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Hallelujah.
na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Pag makilala ka, pagtikuran hanggang ang puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y iniibig mo. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, pagtikuran hanggang ang puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y iniibig mo. Ang makilala ka, pagtikuran hanggang ang puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y iniibig mo. Ang makilala ka, pagtikuran hanggang ang puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y iniibig mo. Salamat po, Diyos, ako'y iniibig mo. Salamat po, Diyos, ako'y iniibig mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa Sige po, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Damhin po natin ang kanyang presensya. Hallelujah. Pinupuri ka natin, Panginoon. Itinatagas sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, Lord. We glorify your name. Worship Jesus. Hallelujah. Sa'yo ako'y lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamahal, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo.
ako nakapitin. Dalangin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Mukha ko ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa lakal ko'y umaasa. Pag-ibig mo di magmamaliw. Tunay kang oh, aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Sasama sa'yo, saan ka magtutuwa? Ang buhay ko ay darigin ang laban. Habang buhay pag-ibig ko laging sandigan ko. Puso ka ba sa kilig kahit gusto ka namin gagawin. O aking Jesus, ibig ang buhay ko. Kasama sa'yo, habang magtutuwa. Buhay ko ay darigin ang laban. Habang buhay pag-ibig ko sa bawat araw na harapin ko. Pagmamahal mo, langit sandigan ko. Puso ka ba sa kilig kahit puso ko namin ay Thank you, Jesus. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Sipuan taas natin Panginoon. Sama sa'yo, Bigyan natin ang pinakamataas na pagmuli. Hallelujah. We praise your name. ang buhay ko'y darigin ang laban. Purihin namin, Panginoon. Hallelujah. Habang buhay pag-ibig ko lang. Sa bawat araw na harapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa kilig kahit krus mo ang tanging Minsan pa po. Hallelujah. Minsan pa po. Hallelujah. O Jesus. O aking Jesus, pag-ibig ang buhay Itaas ko. natin natin, Panginoon, sa umaga nito. Sama sa'yo, Hallelujah. saan ka man Purihin namin, Panginoon. tutuwa. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Puso Yayakapin, ika'y susundin. Ika'y susundin. Hallelujah. Ika'y susundin. Ika'y susundin. Ika'y susundin. Hallelujah. Ika'y susundin.
Thank you, Jesus. Palakpakan po natin nga ng Panginoon. Buti din basto. Okay, salamat po. Okay, sa lahat po ng yun, mamaya po, no? Suportahan po natin ang gawain ng mga youth doon sa Ace Ministry. Actually, masasabi ko lang po na yung Ace Ministry is kapatid po natin sa ministry. No? Kasi doon ako galing. Doon po ako galing at kumbaga binigay lang po ako dito. So, suportahan po natin at pinaghandaan po ng mga kabataan yung fellowship mamaya. So, parang siguro to give a preview kung ano po mangyayari mamaya. Parang may hinihanda po silang photo booth pa doon. Hindi ko alam kung ano po yung pakulo nila, pero definitely pinaghandaan po nila yung araw para mamaya sa lahat po ng yun. At pagkakalam ko po ay nasa 60 plus na po yung atin. From different churches, yung pinakamalayo po is from Zaragoza. Nag-confirm po si Pastor Winnie kahapon. Actually, tinawagan po niya ako. Makalawa yata. At magkukonvoy kami mamayang alauna na siya. Diyan po sa Mabalarang Gate. Ayan. So, kung yung mga manalayo ay susuportahan yung gawain sa Ace Ministry, oy, tayo, malapit lang po tayo, na? So, suportahan din po natin ang gawain daw. Okay, sige po. Okay. So, maganda po ang mensahe natin ngayong umaga. At ang unang tanong ko po sa inyo, siguro dumating na po yung pagkakataon na yung tagpo na naranasan nyo na ito. Ano ang gagawin mo kung ang taong labis na nanakit sa iyo ay nasa harapan mo at ngayon sa iyo umaasa? Ulitin ko, ito po yung tagpo. Ito yung sitwasyon. No? May nanakit sa'yo. Okay? So ngayon, ito. Ano ang gagawin mo kung ang taong labis, ibig sabihin hindi simple, malalim, yung galit, no? Labis na nanakit sa'yo ay nasa harapan mo at ngayon sa'yo umaasa. Malamang yung iba po ang gagawin nila. Ito na ang aking pagkakataon. No? Para ano? Para gumanti. Ito na ang aking pagkakataon para ipamukha sa taong ito ang kanyang ginawa sa akin. Pero ganun ba dapat ang ating maging tugon bilang isang mananampalataya? Mamaya po ay pag-uusapan natin again. Hindi po natapos ang istorya ni Joseph last Sunday. Hindi po natin napag-usapan kung paano niya pinatawad ang kanyang mga kapatid, kung paano sila nagkaroon ng reconciliation ng kanilang relationship. Ngayon po, ipapasok po natin ulit ang buhay ni Jose. Tutuloy po natin yung nakaraang Sunday. No? At yung tagpong yan ay naranasan po ni Joseph mismo. Na kung saan dumating ang kanyang mga kapatid, nagutom kasi walang makain. Kasi kailangan nilang bumili ng pagkain. Nagutom po sa lugar nila. At hindi siya kilala. Hindi nila kilala si Joseph na ang kaharap nila ay ang kapatid nila na pinihulog doon sa balon at ipinagpiling sa mga Egyptyo. At ngayon, darating na yung pagkakataon. Actually, parang ito ang hinihintay ni Joseph. No? Ito yung hinihintay niya na pagkakataon na makakaharap niya muli ang kanyang mga kapatid. Ito po yung tagpo. Napakasakit. Napakahirap. Dahil hindi naman tayo kapatid. Alam ko may mga tao na nananakit po sa atin. At paano one time, lalapit siya sa iyo. At sa kanyang paglapit, hihingin niya ang pagpapatawad mo. At hindi lang yon, may kailangan siya sa iyo. Okay? Bukod sa pagpapatawad na hinihingi niya, may ibang bagay pa na hinihingi sa iyo. Sa ganyan po ang tagpo ni Jose.
No? So ngayon po, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong Healing Begins with Laying Hands. Ulitin ko, Healing Begins when laying hands. Yung well na yan ay kondisyon. No? Yung well na yan ay kailan kaya magaganap at kailan kaya mangyayari. Yung po yung i-discover natin ngayon sa buhay ni Jose. So pag-uusapan po natin, paano ba nagpatawad si Jose? Okay, maganda po ang example po ni Jose pagdating sa pagpapatawad. At pwede po natin i-apply ito kapatid, lalong-lalo na sa mga relasyon po natin na nasira. No? So ngayon, sabi po sa Genesis chapter 46 verse 29, ito po yung well na sinasabi dito. Ito yung pinakamasarap na tagpo sa buhay po ni Jose. Dali-daling ipinihanda ni Jose ang sasakyan niya. Excited siya, no? At sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Wow! Napakasarap tingnan ang tagpong ito. Sa loob ng mahabang panahon na pagkakahiwalay sa kanyang ama at ng kanilang pagkikita, niyakap at umiyak ng matagal. Matagal po. Hindi po, in short, matagal kong umiyak. Ibig sabihin talagang naramdam niya, dinamdam niya, no? At ramdam niya yung reunion po ng mag-ama. Okay, so ito na po. Paano nagpatawad si Jose? Hindi na po tayo magpaligoy-ligo eh. Una, kinilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Diba? Lumapit, nagkaroon ng tagutom eh. O syempre, kapag ang taong gutom, hahanapin niya yung pagkain. Kaya lang, sa lupain po ng Kanaan, wala kang makikitang pagkain doon kasi tagtuyot. Nabalitaan nila doon sa Egyptio. Madaming pagkain doon naka-impact. So, ano utos ni Jacob sa kanyang 11 na anak? Pumunta kayo sa Egyptio at bumili ng pagkain. Hindi nila alam. Yung tagapamahala doon sa doon sa Egyptio, anak pa rin niya o anak pala niya. At siya yung nawawalang anak. No? Oh. So tingnan po natin, no? Sa Genesis chapter 42 verse 8, nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya nabukahan ang mga ito. Tingnan niyo po, yung istorya may twist. May twist. Sa loob ng mahabang panahon, hindi na nakilala si Jose kasi nga nagbago na ang kanyang itsura. Actually, ang nangyari ay kinalimutan na si Jose. Kinalimutan ng kanyang mga kapatid si Jose. Even yung face, hindi na ma-recognize. At kung titignan niyo po dito, may pagkakataon si Jose ngayon. Hindi ako nakikilala ng aking mga kapatid. No? Pwede na akong maghiganti. Diba? At isa pa po, si Jose ay binigyan ng bagong pangalan ng Paraon. Hindi na Jose. Diba? May bagong pangalan na po siya sa palasyo ng Egyptio. At nung nakita po ni Jose ang kanyang mga kapatid, alam niyo po, ito ang kanyang inalala. Sila ang aking mga kapatid sa Ama. Kasama ko silang lumaki. At inalala din po ni Jose kung paano siya inihulog doon sa balon. Naalala din po ni Jose kung paano siya ipinabili sa mga Egyptio. Naalala din ni Jose kung paano siya kinalimutan ng kanyang pamilya. Kapatid, kung may lalapit sa iyo, nahihingi ng tawad, walang problema kung alalahanin mo yung mga bagay na ginawa niya sa iyo. Walang problema po doon. Walang problema po doon. Ang problema ay hindi mo na nakalimutan. Pero okay lang na alalahanin. Okay ba po yan, ha? Okay lang.
na alalahanin mo. Kasi ang mga alaala ay magsisilbing warning po sa atin. Magsisilbing pagkatuto sa atin. Kasi kailangan po matuto po tayo mula sa mga pagkakamali. No, at even po sa relasyon na meron kayo, dapat matuto kayo sa bawat break o broken-hearted na meron po kayo. No? So inalala po ni Jose yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Si Jose ay punong-puno ng alaala, pero ang kanyang mga kapatid hindi siya maalala. Bakit? Di nga nila alam na yung kapatid pala nila yung nakata sa harapan. No? At sa kanya humihingi ng pagkain. Yung mismong kapatid nila na pinagbili, sa kanila ngayon humihingi ng pagkain. Napakatindi ko ang pagpo ito. Unang ginawa, Jose, sa paraan o unang hakbang ng kanyang pagpapatawad ay kinilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Sila ang nagkasala sa akin. Yan ang alaala ni Jose. Pangalawa, umiyak si Jose. Sino po dito? Yung dinadaan na lang po sa pag-iyak. Pag-iyak na pala na kay Nanay Shem. Pero wala kang masama sa pag-iyak. Actually, may choice ka, kapatid, kung ano yung magiging reaction mo. Sa kaso po ni Jose at ang kanyang mga kapatid, may choice siya na pwede niya maging emotion. Actually, may passport po siya na magalit. May passport po siya na gumanti. Bakit? Ginawa ko na masama eh. Pero pinili po ni Jose ang umiyak. Again, ito po ang naging action. Ito po ang naging reaction, ang tugon ni Jose sa pagkakita ng kanyang mga kapatid. Umiyak siya. Sabi po sa Genesis chapter 45 verse 2, sa lakas ng kanyang iyak, tingnan niyo po, hindi mahina, malakas. Narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Chismis po talaga na. What? Meron talaga. Asa likod. Kaya mo kasi, Jose, kita niyo kasi masikat. Malakas ka for sure, kasi narinig sa buong palasyo. At kumalat yung balita. May nakuya kaya, ano siguro? Wala silang kaalam-alam. Wala silang kaalam-alam na mga kapatid niya pala yun. At hindi nila alam kung ano nangyari sa kanilang pinuno. May nakuya kaya? Ano ba ang nangyari kay Jose? Bakit gano'n ang kanyang pagtangis? At napakalakas ng kanyang pagtangis. Sa action na ginawa po ni Jose dito, ginawa niya ang the best reaction pagkakita niya sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nagsisigaw. Hindi siya nag-hysterical. Hindi siya nanisi. Hindi siya nanumbat. Ano ginawa niya? Umiyak. Kapatid, sa pagpapatawad po, sa paglapit ng taong lumapit sa iyo, ano kaya ang nagiging reaction ko? Pagkakataon mo na yan na manumbat. Pagkakataon mo na yan na manisi. Pagkakataon mo na sabihin ang lahat ng kasalanan niya sa iyo, dudurugin ko siya sa akin ng masasabihin. Hindi siya, si Jose po ay hindi nalaig sa kanya yung galit. Nanaig sa kanya yung pagmamahal niya. At yung pagmamahal na yon, anong reaction sa kanyang sarili? Pag-iyak. Next. Ano yung unang ginawa niya, Action? Kinilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. At nung nakilala niya ang kanyang mga kapatid at nakita niya, ano ginawa niya? Umiyak siya. Ngayon, tingnan niyo po. Ang pangatlo, pinili ni Jose ang pagpapala at hindi paghihiganti. Always choose to forgive. Lagi mong piliin yan, kapatid.
na magpatawad. Sabi po sa Genesis chapter 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Ang buhay na naganap po nangyari kay Joseph. Okay, Jose, may plano ng Diyos. Anong plano? Plano upang iligtas ang lahing Israel mula sa paggutom. At kailangan may isang tao na mapupunta sa lugar ng Ehipsyo upang mamuno at kapag nandun na siya sa posisyon, maibibigay ang pangangailangang pagkain ng bansang Israel. Ang plano ng Diyos, kapatid, ay kabilag-ilalas. Minsan hindi natin maunawaan. Lord, bakit ganyan? Bakit kakaiba yung paraan mo? No? Kakaiba ang paraan ng Diyos kung paano siya kikilos. At minsan, hindi natin maunawaan. Madalas pala, hindi natin maunawaan. No? At dumarating po dun sa point na nagtatanong na tayo. Kino-question na natin ang Lord. Pero ang Diyos, tandaan niyo po, matalino siya. Matalino siya. At ilalagay ka niya doon sa lugar na kung saan pinlano niya. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na mapabuti ka. Gusto ng Diyos na ma-receive mo yung pagpapala na hinihanda niya para sa iyo. At sa buhay po ni Joseph, hindi aksidente na siya ay hulog sa balon, hindi aksidente na siya ay pagbili, at lalong-lalong hindi siya aksidente na magiging gobernador siya ng Ehipto. Ito ay plano ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang mga tao. It so happened na si Jose ang ginamit po ng ating Panginoon. Next. Tingnan niyo po. Tinapos ni Jose ang pagkamuhi. Tapusin na natin, kapatid. Magpatawad na tayo. Pare-pareho pa na mo po magkasakit eh. Pare-pareho na lang po tayo nahihirapan. Tapusin na natin. Magpatawad na tayo. So sabi po sa Genesis chapter 45 verse 5, isinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang magligtas ng buhay. Actually, kung titignan niyo po ang buhay ni Jose, nauna lang po si Jose sa Ehipto. Kasi susunod yung kanyang mga kapatid at ang kanyang ama. Kasi ang plano ng Diyos ay mamuhay ang bansang Israel sa lupain ng Ehipsyo. Bakit? Nandun yung pagkain. Nandun yung pagpapala. At kung hindi naganap yun, malamang, wala na po ang bansang Israel. Bakit? Naubos na sila doon sa Kanaan. Napatay na. Bakit? Paggutom eh. Pero praise God, iniligtas ng Diyos ang bansang Israel. At si Jose ang ginamit ng Diyos. At nauna si Jose doon. Parang tingnan niyo po, inihanda ni Jose ang magiging buhay ng Israel sa bansang Ehipto. At dahil dito, tinapos po ni Jose ang pagkamuhi. Ang pagkamuhi saan? Actually, alam niyo po ba na ang pagkamuhi ay namamana? Oo. Opo. Opo. Namamana po. Na ipapasa generation to generation. For example, ang pamilya ni Pastor Bernie, Bernie na lang po kasi mga pastor nag-aaway-aaway. Ang pamilya ni Bernie at ang pamilya ni Lydia ay mortal na magkaaway. Kunwari lang po, example lang. O, kalma. Sample lang. Kunwari po, magkaaway sila. Sabi sa isa't isa, hindi kita mapapatawad hanggang mamamatay ako. Dadalhin ko ito sa hukay. Nagsumpa na sila. Sinusumpa kita. May ganun na. Ganun po level. Alam niyo po ba ang mangyayari dyan? May papakasa sa mga anak. Hindi niyo po namamalayan yung mga away. Minsan, magulang sa magulang nag-aaway. Uy, susunod na. Anak sa anak nag-aaway. At tayo papasa po yan. At minsan, pati po sa apu-apuhan, ay papasa din po ang away.
Pero tingnan niyo po, tinapos ni Jose ang away niya sa kanyang mga kapatid. On that moment, pagkakita ni Jose sa kanyang mga kapatid, tinapos na niya. Ibinigay na po niya ang pagpapatawad. Ang away o hindi pagkakasundo o hindi pagpapatawad ay sumpa. Sumpa na mararanasan ng iyong pamilya. So kailangan na natin tapusin. Mapagkatahan. Mapagkatahan. Hindi na siya nakakatulong. No? So yun po ang ginawa, no? Isinugo ng Diyos si Jose sa unahan upang tapusin yung pagkabuhi. Amen. Apat na ginawa po ni Jose upang magawa po niya ang pagpapatawad na mahirap ibigay. Unang-una, kinilala ang kanyang mga kapatid. Okay, pwede natin sabihin, kilalanin mo yung nagkasala sa'yo. Pwede mo i-remember siya, walang problema. I-remember mo sa sarili mo, pero huwag mong isumbat. Again, i-remember mo sa sarili mo, pero huwag mong isumbat. Alalahanin mo lang. Okay lang yan. Pangalawa, anong ginawa? Umiyak. Sa atin po, kung hindi mo kayang umiyak, iiyak mo na lang sa panalangin. Itulog mo yan sa panalangin. Bigyan ka ng lakas ng loob para ibigay ang pagpapatawad. Ano yung pangatlo? Ano pa? Pinili ang pagpapatawad. Ibig sabihin, forgiveness is a choice. Forgiveness is a choice. Nasa iyo yan. Nasa yan kung kaya mo. No? At sana piliin po natin palagi ang pagpapatawad. At ang pang-apat, tapusin ang pagkabuhi. Napaka-practical na gagawin po natin, no? Pagdating po sa pagpapatawad. So meron po akong additional na ano dito. So yun po, no? Nakita natin ang buhay niya. And praise God, ang ganda ng huling tagpo ni Joseph. Ano sabi din sa text po natin? Maaga pa lang ay naghanda na si Jose. Excited po siya para din sa reunion. Anong nangyari nung napagkakita sa kanyang ama? Niyakap niya ito at umiyak ng napakatagal. I-enjoy po ni Jose ang pagpapatawad. Bakit? Ang tagal ng pag-iyak niya. Ang tagal ng pagyakap niya sa kanyang ama. Alam niyo po, ako po ay naniniwala God's love is sweeter than the second time around. At doon sa pangalawang tagpo, na kung saan yung second reunion ni Jose at ng kanyang mga kapatid at ng kanyang pamilya, napakatamis. Ano nangyari, di ba? Pinaghanda pa ni Jose ang kanyang mga kapatid ng piging. Oh? Nagiluman pa sila at pagkatapos noon, ibinigay ni Jose ang lupain sa Goshen. At hindi lang yun, bumawi po si Jose. Opo, bumawi po siya. At sabi po dun sa bandang dulo ng buhay po ni Jose, ang laki ng kanyang naging parte sa buhay ng kanyang mga kapatid. Hindi niya pinabayaan ang kanyang mga kapatid. Alam niyo po, kung ano mo yung mga nawala, bumawi siya. So mamaya po pag-uusapan po natin yung salita bawi o pagbawi. Okay. Unang-una po, forgiveness is restoration. Ano nga ba ang mga bagay na na-restore noong nagpatawad si Jose? Na-restore ang relasyon. Relasyon bilang kapatid. Relasyon bilang anak kay Israel. Ano pa ang na-restore? Na-restore din po ang bansang Israel. Bakit? Aba, na-save po sila mula sa taggutom. Amen. Kaya nga, ang galit ay parang tindahan. No? O ang galit ay tindahan, hindi tahanan. So, di ba kapag may utang ka sa tindahan, kailangan mo na magbayad. Ang pagbabayad ay pagpapatawad. Ulitin ko, ang galit ay tindahan at hindi tahanan. Kaya huwag mong tambayan. No?
Huwag kang mabuhay sa loob po ng galit kasi nga tindahan lang yan. Ang tindahan, di ba, saglit ka lang dyan. Hindi ka pwedeng mag-stay ng matagal dyan. Hindi ka pwedeng 24 hours nandyan ka sa tindahan. No? Kaya nga, mali pala. Ang tahanan po. No? Kailangan po, yung galit ay huwag po natin ang tawag doon, patagalin pa. No? Huwag kang mabuhay sa galit. Hayaan mo lang na lumipas yan. No? Kaya nga sa pagbabayad mo, sa paghingi mo ng tawad, doon sa utang mo, yan ay paraan po ng paghingi mo ng tawad. Kaya nga po, kanina sabi ko, bawi. Ano ba yung bawi sa'yo? Di ba kapag may nagkasala sa iyo, ano sabi? Isa sa mga pangako po na binabanggit po nila, babawi ako sa iyo. At ang pagbawi po ay higit doon sa inaasahan. Kaya nga bawi eh. Okay, halimbawa, si Pastor Bernie, may utang ako kay Pastor Bernie. Pastor Bernie, yun ito gawin natin. Yung utang ko, sige, tatagdarin ko na lang. Patutubuin natin. Okay? Tapos, dahil gusto kong bumawi, ang gagawin ko po, higit pa doon sa napagkasunduan natin. That is bawi. So, din po sa mga relasyon natin sa ating pamilya. Kung tunay na ikaw ay humihingi ng tawad, pwede mong gawin ang bagay nito. Kasi ito po rin ang ginawa ni Jose. Bumawi siya sa kanyang mga kapatid. Tingnan niyo po, hindi si Joseph ang nagkasala, pero siya ang bumawi sa kanyang mga kapatid. Kaya, napakasarap eh. Yung second time around, napaka-sweet. Hindi lang po yung nagkasala ang pwedeng bumawi. Pati rin po yung nagawan ng kasalanan ay pwede rin pong bumawi. Magbawian po tayo. I mean, magsikap po tayo na lalo pang maging matamis yung relasyon. Yung po yung ibig sabihin nun. Yung effort mo, dagdagan mo upang ipakita na ikaw ay totoong nagbago. No? Yan po ang pagbawi, restoration, nare-restore po. No? Ang daming nare-restore pagdating po sa pagpapatawad. Pangalawa, forgiveness is freedom. Actually, kapag daw hindi nagaganap ang pagpapatawad, ito yung gumawa ng kasalanan at yung ginawa ng kasalanan ay parehong nakakulong. Nakakulong saan? Sa sarili-sarili yung prison. Opo, sa sarili-sarili nating kulungan kung hindi ka nagpapatawad o hindi ka rin humihingi ng tawad. Kasi pareho kayong nakakulong. Nakakulong saan? Nakakulong ka sa galit. Nakakulong ka sa paghihiganti. Nakakulong ka sa kalungkutan. Wala pong masaya sa may kaaway. Wala masaya doon. Kaya nga, malungkot yung buhay mo. No? Kasi nga, galit ka at hindi ka marunong magpatawad. Kapatid, tandaan niyo po ito. Isang beses ka lang sinaktan. Okay? Pero ang maraming sakit na pwede mong maranasan ay gawa muna sa sarili mo. Kasi nga, hindi ka nagpapatawad. Bibigyan ko po ng example dito. May ako niya po kaibigang Bernie. Okay, si Kuya Ray na lang po. For example po, si Kuya Ray, no? Si Kuya Ray, ginawa ko ng masama yan. Sige. So ako yung nanakit at si Kuya Ray ang nasaktan. No? Isang beses ko lang siyang sinaktan. Isang beses lang. Pero si Kuya Ray, eto ngayon, paulit-ulit niyang inaalala dahil hindi siya nagpapatawad, paulit-ulit niyang sinasariwa yung ginawa ko. Hindi na ako ang nananakit sa kanya this time. Sarili na niya. Totoo! Isang beses ka lang sinaktan, pero yung sarili mo, ilang beses mong sinasaktan kasi hindi ka nagpapatawad. Kasi pareho kayong nakakulong.
Nakakulong na nga siya, tapos ikaw nakakulong sa sarili mo, pananakit. Tandaan yung way, pareho kayong Zelda. And this time, hindi kayo makawala. Kasi nga, hindi kayo nagpapatawa. Alam niyo po, ako ay naniniwala. Yung time na kung saan si Joseph po ay hindi pa dumating yung tagpo, nanghihingi ng tawad ng kanyang mga kapatid, dala niya. Actually, doon siya hinubog ng Diyos. Doon sa sakit na nangyari sa kanyang buhay, paano mo mapapatawad yung pamilya mo na nag-traidor sa'yo, ang pamilya mo na kung saan ay pinatay ka sa pamilya. Pinatay mo siya sa pamilya eh. Pinagkaisahan siya. Yung mga sakit na pinagdaanan ni Joseph ay hindi sapat upang kaagad-agad ay, alam niyo kung hindi po dumaan si Joseph sa matindi pang pagsubok, unang-una doon sa pagkakakulong niya, na wala siyang ginawang masama, sumunod lamang siya, hindi niya magagawa po yung pagpapatawad on that moment. Pero dahil pinagdaanan po niya yung mga bagay na yan, at nakita niya ang pagsama ng Diyos sa kanyang buhay, nagawa po niya ang magpatawad. On that moment, pagkakita sa kanyang mga kapatid. Pangatlo, forgiveness is a commitment. Pasya mo yan. Gusto mo yan. At yan ay commitment mo. At sa pagpapatawad, palagi po nating piliin ang magpatawad. Sabi po dito, huwag maging huwad, laging tumupad. Huwad saan? Huwad na kung saan hindi tama ang pagpapatawad. Huwad na kung saan hindi dapat yan ang ina-action mo. Kasi kapag sinabi mong nagpatawad na ako, pinatawad na kita, o humingi na ako ng tawad sa iyo, dapat hindi ka huwad. Yung totoong reaction ay makita sa iyo. For example, ganito. Pinatawad na kita. Pero kapag nakakita ka, kasi makot ko. Masayahin na ako magtao. Paluda, kilala ako sa lipunan na smiley face. Smiling face palagi. Pero patsiyakahin ka kasi si mamot ko. Huwag kang maging huwad kapatid. Pagpatawad ka na, di ba? Makita sa iyong mukha ang commitment ng pagpapatawad. Ditak-ditak. Ganyan pero. Talaga mo kayo. Na? At lagi po natin tumupad. Huwag na huwag mong kakalimutan. Tumupad ka. Di ba may tupad po tayo ngayon sa government po natin? Nakakatupad ba sila? Kailan yung commitment nila na maglinis? Ganun din po sa pagpapatawad kapatid. Laging mong tandaan yung commitment mo. Binigay mo na yung sorry. Ibinigay mo na rin po yung pinapatawad na kita. Dalawang bagay. Nagpatawad at pinatawad. Dito po ako magtatapos. Masa po yung mga kapatid natin dito? Wala. Okay. Masa po sila? Hindi po kami magpapatuloy kung wala kayo. Okay. Okay. Dito po ako magtatapos. Ayan. Gusto ko kasi nandito kayo magtatapos. Okay. Sige po, pay attention here. Tingnan niyo po yung picture. Ayan. Okay. Dalawang tao. Kasi dalawang kamay yan. Tama. Okay, may tanong ako. Sino ka dyan? Ikaw ba yung nanakit? O ikaw ba yung sinaktan? Sige nga. Sino ka dyan? Ikaw ba yung nanakit? O ikaw ba ang sinaktan? Sagot? Parehas? Okay, ito po ang aking payo. Regardless kung sino ikaw dyan, kung ikaw man ang nanakit o kung ikaw man ang sinaktan, ito po ang ating tatandaan.
Healing begins when blame ends. Huwag ka nang manisi. Huwag mo nang tingnan kung sino yung nakakarabyado. Tanggalin mo na. Healing begins when blame ends. Tapusin na natin. Tama na. Tama na. Panahon na para maging masaya. Panahon na po para maging masaya. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Alam ko po, minsan may mga bagay-bagay na nangyayari sa pamilya. At that is normal. Normal po yun. No? May away sa loob ng pamilya. Normal yan, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Meron din sa amin yan. Pero praise God, available po ang pagpapatawa. At nawa, ang istorya po ni Joseph ay pamarisan po natin. Pamarisan po natin. No? At minsan napakadaling gawin ang pagpapatawad kung i-apply po natin to. Huwag mo natin ko. Huwag mo natin na. Huwag ka na mag-blame. At dyan po magsisimula ang tunay na pagpapagaling po ng ating mga puso. Amen. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe. Sa buhay po ni Joseph ay nakakita kami ng isang paraan kung paano po namin gawin ang pagpapatawad, especially sa malapit sa aming mga buhay, ang aming pamilya. Panginoon, dalawang kamay na nandito. Kamay ng sinaktan at kamay ng lalaki. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw mismo, nung ikaw ay nagpatawad, hindi mo tinignan ang bagay na ito. Ang pagpapatawad ay binigay mo sa amin ng walang kondisyon. Ang pagpapatawad ay binigay mo sa amin, Panginoon, ng walang panunumbat. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, kasi wala po kaming may kakatwiran sa inyo. On that moment, Panginoon, na kami ay pinatawad mo nga kaming tunay. At dahil dyan, Panginoon, naging malaya kami. At ngayon, Panginoon, masaya kami, Panginoon, na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, nakikita mo ang aking mga kapatid. Nakikita mo, batid mo, Panginoon, yung relasyon po ng bawat pamilya dito. Relasyong magkakapatid, relasyong mag-ama, relasyong mag-asawa, relasyong magkaibigan. Lord, nawa, Panginoon, mamayani po sa amin yung pagpapatawad. Lagi po namin itong bigay dahil kinocommit namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa bagay ng pagpapatawad. Dahil sinasabi ng iyong salita, Panginoon, kung hindi kami magpapatawad, hindi mo rin kami, Panginoon, patatawarin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Siya, Panginoon, ang katugunan ng iyong pagpapatawad sa buhay po namin. Lord, i-bless mo ang aking mga kapatid. I-bless mo ang mga pamilyang ito, Panginoon. Nanawa magkaroon kami ng pagkakaisa at tamang relasyon, Panginoon. Pagkakasundo, Panginoon. Lord, alam ko po, marami pang pagdadaanan ng pamilyang ito. Pero alam po namin, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong pagpapatawad, magkakaisa kami. Magsasama-sama kami, Panginoon. At walang magiging problema. Lord, maraming salamat. Ito po, may samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon din po ay dalako po tayo sa ating Holy Communion. Sige po. Hinihiling ko po ang ating mga makakasama sa pagbabahagi po ng tinapay at juice. Pwede po yung sounds. Amen. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasanla sa katawan at tugon ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay
at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay timely, no? Pagpapatawad. At sabi po dito sa salita ng Diyos, kung meron ka man na pagalit o hindi pa pinapatawad na tao, bago ka tumanggap ng Holy Communion, gawin mo ito. Kasi ang Holy Communion ay nagdadala ng pagpapala kung gagawin ito natin ng tama. Pero kung gagawin mo ng mali ang Holy Communion, yun yung magdadala ng sugat. Amen. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa aming pagtanggap ng Holy Communion, O Lord, hinihiling po namin, tinisin mo ang bawat puso po namin. Kung may nagkasalaman sa amin, o kung kami man, Panginoon, ay nakagawa ng kasalanan, ngayon pa lang, O Diyos, pinapatawad na namin sila. At humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagkasalanan sa amin. Tuwa, Panginoon, maging karapat-dapat sa amin sa pagtanggap ng Diyos at ng tinapay na ito. Na kung saan aalalahanin po namin, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na nagdala ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Ito po, isama ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari niyo na po ipamigay. Your blood shed for me, my whole eternity. Your grace shown to me gives me life. Now I see it's my healing. Sin is darkness, Lord, we choose victory. It's perfect to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Through the cross I am forever. Your love on me with evil. Sige po. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya itinagalo, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay. Sige po, itaas po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagtira-tira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, maaari na po natin kainin ang tinapay. Taas po natin ang saro. At matapos maghapunan, lumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin.
Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopa nito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Sige po, maaari na po natin inumin. Praise God. Sige po, tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise God. Sige po, ibigay po natin ang pagsamba at pupuli sa ating Diyos. Alay sa Panginoon. Ang aking puso at aking buhay alay sa pagsamba. Lahat ng mabuhay bago ang langit alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng mabuhay at natin alay sa iyo, O Diyos. Aking buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Ito ang mataas na papuri at pagsamba. Ang gawin mo ang aming pagsamba sa iyo. Ito po ang isang at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng napagpala ay magsabi po ng Praise God! Ay, okay. Sige po. Praise God. Sorry. Wow! February na po. And today is February 1. Wow! Ngayon po ay... Wow! Galing! Praise God. Parang umaeho. Umaeho po. Sige po. Ngayon po ay inaanyayahan ko po lahat ng mag-birthday ngayong February. Ay tumayo po. Dito po ay sa February 10, si Brother Ray Batul. Okay, si Kuya po natin ay mag-birthday. Ilang? Bali 9 days from now. Okay, next week po. At syempre ang nanay po natin, si Nanay Evelina Armenio. Wow. Opo, sige po, dito po kayo. At pag-pray po namin kayo. Diba? Okay po yan, solo yan guys. Solo yan po yung birthday na ng February. Sige po, tayo ka dito kayo. At panalangin po natin ang ating mga kapatid. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatid na nandito, O Diyos, na nagdiriwang o magdiriwang ang kanilang mga birthday ngayong February, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sa buhay na pinahirap mo sa kanila. Na until now, na-enjoy po nila, Panginoon, yung paglilingkod sa inyo. Hinihiling po namin, Lord, give them more years to come. Mahabang buhay, masayang buhay na puno ng kalakasan, Panginoon. Lord, protektahan mo po sila, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Protektahan niyo po sila, Panginoon, sa mga sakit at sa mga karamdaman, Panginoon. At hinihiling ko po, Panginoon, ingatan mo sila palagi. Pero din po, Panginoon, yung mga prayer po nila, Panginoon, na kung saan marami po silang hinihingi sa inyo, Panginoon. Lord,
Bless them, Panginoon, with all their prayers, Panginoon. At hinihiling ko po, Panginoon, patuloy na makasama po po natin sila ng matagal sa paglilingkod sa pamilya ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito po, may sama at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you! Praise God. Wala pong cake kasi diabetic na po tayo. Ano po talaga? No? Baik po mag-pray, ulit yung nasong kaya kayo second, sa pangalawang Korinto, Kapitulo 7, Kapitulo 9, versikulo 7. Sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa pagbibigay po, ng ika-po ko, offering natin, hindi po ito yung natatanggap natin na pagpapala. Kundi ito ay tungkol sa pagsunod natin sa pagbibigay. Tayo po tumayo at tawakan natin ang ating mga ika-po o offering. Ihingi po natin yan ng gabay sabi po yan. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to. Sa aming pagbibigay, Panginoon, alam ko pong nakikita mo ang aming mga puso't isipan. Sabi pagbibigay, Panginoon, ang aming motibo ay siya sa atin mo, Panginoon. Tatawaran mo kami sa aming mga sala, sa pagkukulang namin, sapagkat ikaw kailanman hindi ka nagkukulang sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamat, Panginoon, at pagpalain mo po ang hawak ng aming mga kamay, mga nagtatrabaho, at ang mga business na pinagkukuhanan namin sa araw-araw. Salamat sa buhay namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay sapat na sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyo po ang pinakatas sa papuri, pagkakilala sa banal na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ganyan po. Upload na ako kanyan. Amen. Hallelujah. Sige po. Tayo pong natin tumayo para sa ating pangbakas na panalangin. At ating pong tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, salamat po sa pasensya mo na naranasan namin sa araw na ito, sa unang linggong ito ng Pebrero, Panginoon, na pinalakas mo ang bawat isa. Lord, ngunit salamat po sa mensahe na rinig namin. Katunay, Panginoon, na pinahatid mo sa bawat isa, pinaalalahanan mo ang bawat isa na may kapayapaan sa pagpapatawad, O Diyos. Minsan pa, O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga anak at hanggang sa aming pansamantalang pag-iwalwalay, Panginoon, ingatan mo, gabayan sa aming pagbigay, sa paghuli, Panginoon. Ikaw, Panginoon, isugo mo ang iyong manghel upang at kabayanan ang bawat isa. Salamat po, minsan pa, O Diyos, bibigyan po natin ang pagpapala ng Diyos sa ngalan ng Ama, na Anak, at Espiritu Santo ang ating magsabi lang. Amen.